May nagtanong sa akin kung hindi ba daw ako napapagod dahil ang ingay-ingay ko. Ganun talaga ang buhay. Hanggat buhi tayo dito sa mundo, kailangan natin mag-ingay. At paano ko daw napagsabay ang pagbablog? At sa napakarami kong trabaho. Hindi pa talaga ako makontento. Gumagala pa ako pag nasa labas ako. Hindi ko maramdaman ang sakit ng katawan. At pag uwi ko dito sa bahay, doon ko ma-realize, ay, nakakapagod palang gumala. Lalo na nung nag-aaral ako sa Dr. Care, halos hindi na ako matulog. Minsan mapaisip na lang ako, buti buhay pa ako hanggang ngayon. Hindi punggol. Ganon talaga ang mga masasamang damo, matagal mawala sa mundo. Kaya ang mga naging bait-baitan dyan, tigil-tigilan nyo na yan. Kanya naman tayong kwento sa buhay, lahat tayo napapagod. Pero gaya ng sabi ko, pwede kang magreklamo sa mga reklamador dyan. Alam, magreklamo lang kayo, pero bawal tayong sumuko. Marami pa tayong obligasyon sa buhay. Ay, marami na ba akong sinasabi na palayo na tuloy ang topic natin sa aking trabaho. For today's video guys, isda ang ipaulam ko sa kanila. So technique para hindi malangsang isda. Iba kasi ang mukha ng mga isda nila dito. Mahabang procedure ito, pero ako na ang bahala paano mapadali ang trabaho. Kaya lagi man tayong nagmamadali sa buhay. Una, hugasan, lagyan ng asin, himas-himasin at hugasan ulit para lalong matanggal ang kanyang anghit. At bago natin i-marinate, dapat matanggal ang kanyang lamog-lamog. Sa pagluluto guys, ang mahalaga malinis. At syempre sarapan na rin natin para masarap ibahog. Kahit pasaway ako dito sa bahay, hanggang ngayon nandito pa rin ako dahil masarap ako magluto. Hindi ko na pala napakita guys kung ano ang procedure sa pampalasa at pampasarap dahil nagmamadali ako. Simple lang ito, magtagod-tagod ka lang kamatis, sibuyas, kesbara, ahos. Ilagay na natin lahat ng pampasarap para masarap ibahog. Syempre guys, Pinoy tayo. Pag tayo ay nagmamarinate, hindi talaga mawawala ang tuyo at tuka. Dito sa bahay, ako ang nagluluto, syempre ako ang unang kakain. Meron kasi akong kakilala, pinagalitan siya ng hinipunggol niya na amo, bakit nauna daw siya kumain. Ngayon, kung ang amo pala alas 3, alas 4 ng hapon makakain, ganun din makakain ng katulong, lupay-pay na sa gutom. Ay hindi pwedeng ganun, kailangan natin ipaglaban ang karapatan. Pwede tayong magreklamo, ang punta natin dito sa abroad, maghanap ng pera, hindi maghanap ng sakit. Kaya kung gusto mo humaba ang iyong buhay, kumain ka, dahil doon sa kabilang buhay, bawal ka kumain doon. Hindi man lahat, pero meron talagang mga yudipunggol na amo, no? Na halos hindi na makatao ang trato sa kanilang katulong, pagtrabahuin nila ng pagtrabahuin, tapos ayaw pakainin. Ang punta natin dito sa abroad, magtrabaho para mabuhay. Ngayon, kung magtrabaho ka ng magtrabaho na walang kain-kain, ay umuwi ka na lang sa Pilipinas. Minsan kasi kailangan din natin magsalita kung anong karapatan natin bilang isang katulong. Lalo na sa mga amo na mahilig manigaw pag nag-utos, sigawan mo rin para patas. Minsan kasi kailangan natin maging totoo sa buhay. Yung sinisigaw-sigawan ka na ng amo mo, nakuha mo pang makipagmaritisan, nakuha mo pang magpasipsip sa amo mo para siraan ang kasama mo. Hindi mo yan makukuha sa kasipsipan mo para maging mabait sa'yo ang amo mo. Yan ang realidad dito sa abroad na hindi lahat ng amo ay swerte sa katulong at hindi lahat ng katulong ay naging swerte sa amo. Wither-wither lang. Pagka mabait kasi ang amo, magtagal talaga ang katulong. Katulad ko, kahit marami na akong trabaho dito, wala akong pakialam kasi yung mga amo ko wala din namang pakialam sa akin. Kung gusto mong magluto, magluto ka. Kung gusto mong kumain, kumain ka. Diba? Kahit gaano tayo kadami ng trabaho, basta maraming pagkain, walang problema. Kahit dito pa tayo abuti ng minupos. Kasi aanhin mo naman yan ng konti na trabaho kung meron ka namang amo na pakialamira. Hindi ka nga napapagod sa trabaho mo, doon ka naman mapapagod sa dipunggol mo na amo. Ganon. Masyado na baga akong seryoso sa buhay. Mga sinasabi ko guys, dito sa abroad, dapat malakas ka kasi kung mahina ka, talo ka. Kasi ang mga trabaho na yan, hindi yan maubos-ubos. Trabaho ka ng trabaho, nakalimutan mo ng kumain sa sobrang kasipagan. Yan talaga ang pinakamalaking kasalanan natin sa buhay. Pagdating mo doon sa purgatorio, tatanungin ka ni San Pedro, anong dahilan ng iyong kamatayan? Siyempre sasagot ka, namatay ako sa gutom. O sasabihin ni San Pedro, bumalik ka kung saan ka nang galing. Ang trabaho, hindi yan maubos-ubos. Trabaho ka ng trabaho dahil sa kasipagan mo, nakalimutan mo ng kumain. Guys, pagkatapos natin sa baba, punta na naman tayo dito sa taas. Habang wala ang alaga ako na dalawa ang paa, dito muna ako makipagmaritisan sa mga alaga ako na 4 ang paa. Marami namang paraan para magsaya. Ano na lang kaya mangyari sa buhay natin? Pangit ka na nga, malungkot pa ang buhay mo. Diba guys, ang buhay natin parang gulong ng palad. Pagkatapos sa baba, punta sa taas. At pagkatapos sa taas, punta na naman sa baba. Minsan sa buhay ng tao, ang tao wala ng buhay. Kasi meron namang pagkain, bakit tayo kumain? Tapos, paano naman daw ang mga kababayan natin na nakatagpo ng kuripot ng amo? At marami talagang paraan paano malamnan ang tiyan. Diskarte lang dyan sa buhay ba sa mga nakatagpo ng kuripot na amo. Nung bago nga ako dito, sabi ko, hindi ko talaga kaya tapusin ng 2 taon kasi laging gutom. Hindi kasi sila kumakain ng kanin. Puro spaghetti, pasta, pizza. Kasi sa Pilipinas, 5 beses ako kumakain ng kanin sa isang araw. Wala pa doon nagmerenda kasi yung spaghetti, pasta, pang merenda lang yan sa atin. Kaya kung mahirap ka sa Pilipinas, mas lalo kang maghihirap kasi malalakas kumain ng tao sa atin. Sa atin naman sa Pilipinas, kung masipag ka lang, hindi ka magugutom. Pero marami pa rin ang pumupunta sa abroad para maghanap ng pera at ipadala sa Pilipinas. Parang ang gulo, no? Kasi sa atin sa Pilipinas, trabaho ka ng trabaho, maliit ang sahod. Ang dami ko nang sinasabi, baka sasabihin masyado akong nagmamarunong sa buhay. Guys, yan talaga ang realidad ng buhay natin dito sa mundo. Na habang tayo ay patanda na, palaki ng palaki ang responsibilidad natin sa buhay.